nagiging oily yung aking buhok. Pero pansin nyo naman na makintab siya, shiny. Oh my God. Isang itlog, olive oil, kunin yung igyok nito and ilagay sa lalagyan. Then next is kumuha ng isang kutsarang olive oil, ipaghalo sa igyok. And then paghaluin mo muna ito. Then kailangan kumuha din tayo ng 2 kutsara ng tubig na ihalo natin dito. So ito na yun mga love. Maganda din pala tong gamitin tong igyok dahil panlaban nito sa dry hair. Kung meron kang dry hair, pwede ding ito yung lagi mong ipahid. Dahil ang igyok ay sagana ito sa fats and protein. Ito yung mainam para sa moisturizing. Habang ang egg white naman, patanggal siya ng mga unwanted oils. And dahil sa protina ng itlog, pwede natin ma-achieve ang shiny shimmering ng buhok. Kung nalalagas yung buhok mo, maiwasan din ang paglalagas nito dahil pinapatibay pala nito ang hair roots or scalp. And then, yun na nga, last naman is kung meron kang sirang buhok, ang sirang buhok ay matulungan din sa paggamit ng igyok. Dahil ang igyok ay maituring siya na superfood ng buhok. Dahil sagana ito sa vitamins na nakapagpatibay siya ng iyong buhok. So, ilan sa mga vitamins nito ay vitamin E, meron ditong biotin. Ang buti naman ang taglay ng itlog ay nakatulong din ito upang mapanatili ang elasticity ng buhok. So, dahil dito mabawasan ang pagkakaroon ng split ends kung maglalagay ka ng itlog sa iyong buhok. So, ngayon alam niyo na pwede pa lang nating ma-achieve ang magandang buhok sa paggamit lang ng itlog. Hindi natin siya lagay dito. Oh my God. Habang naglalagay tayo nitong itlog na ito, so share ko naman sa inyo din kung ano yung mga pagkain na pwedeng kainin para makatulong pag meron tayong nadadamage na buhok or sirang buhok. Yung mga pagkain na pampalago at pampatibay ng buhok. So una is, kailangan mo ditong kumain ng itlog. So, yung itlog, pwede siya ilagay dito sa buhok, pero pwede mo din siyang kainin dahil ang itlog ay meron itong protein. So, nakabuti nito ang protein-rich food, gaya ng sa igyok. So, another pagkain na pwede nyo kainin is yung pagkain ng tuna. Tuna, dahil ang omega-3 fatty acid, dahil umabot sa hanggang hair at cell membrane para mas maging matibay ang bawat strand. Another naman na pwede nyong kainin para sa pampalago at pampatibay ng buhok ay yung pagkain ng kamuti. Dahil rich ito ng beta-carotene, kaya kasi nitong i-provide sa katawan ay 4 times your daily vitamin E needs. And next naman is yung pagkain ng nuts. So, imbes na kakain ka ng mga junk foods, ito na lang ang kainin mo or gawin mong pang-snack dahil excellent source ito ng biotin na kilala bilang hair vitamins. So, another naman is yung pagkain ng avocado. Dahil ang avocado, ang vitamins B12 and E nakatulong sa production ng collagen at elastin na pinapalakas ng bawat strand dahil sa amino at protein content ng prutas na ito. So, maganda din kainin ang okra. Dahil ang okra ay meron siyang vitamin E, C, and K. Meron din itong potassium na nakapagpahaba din siya ng buhok. And maganda din dito kasi naka-moisturize siya dito sa anit. And nakatanggal din ito ng dandruff. Yan yung mga pagkain na makatulong sa pagpalago or pampatibay ng iyong buhok. So, marami siya mga loves, kaya pwede mo na siyang ibuhos lahat. Ayun lang yung pwede nyong gamitin mga loves. And then, yun na nga, pwede mo na siyang imasa-masahe after mo siyang lagyan ng itlog. Igaganyan mo lang siya. And then, after mo siyang imamasahe, yung pinakaanit mo is, patagalin mo na siya ng mga 15 to 20 minuto bago tayo maligo. So, ganun. So, ayun, malaking tulong ang paggamit ng itlog dahil ito, wala siyang halong chemical and nakatulong siya sa pagpalago at pampatibay na din ito ng buhok. And maganda din siya pag meron kang dry na buhok, kung nalalagas ang iyong buhok. So, yun lang mga loves. Bye!